Alam mo yung feeling na akala mo kilala mo na ang isang tao, na parang alam mo na lahat tungkol sa kanya. Yung mga hilig niya, yung takot niya, yung mga pangarap niya. Ganun ko akala kay Maricel. Akala ko alam ko na siya. Pero mali pala ako. Sobrang mali. Mga bro, mga sis, kwento ko lang sa inyo ang pinakakabaliw na karanasan ng buhay ko. Yung tipong hindi ko alam kung panaginip ba o totoo. Yung tipong pag nagising ka sa umaga, tatanungin mo sarili mo, totoo ba talaga yon? Kaya makinig kayo ng mabuti kasi ang kwentong ito, hindi ito biro. Hindi ito katang-isip. Ito ay tunay na nangyari sa akin. Nagsimula ang lahat ng normal. Ordinaryo, walang kahina-hinala. Nakilala ko si Maricel sa coffee shop malapit sa office namin. February yon, malamig pa ang panahon. At napansin ko siya kasi lagi siyang nakaupo sa sulok, yung pinakamadilim na parte ng cafe. Palagi siyang may hawak na libro, yung mga lumang libro na parang ang dami ng taong humawak. At ang damit niya, simple lang, palaging nakaitim o naka-brown. Walang masyadong accessories, walang makeup, natural lang. Pero alam niyo ba, dun palang may something na, may mga bagay na dapat ko sanang napansin. Una, yung libro niya, hindi yun ordinaryong novel. Minsan nakita kong may mga drawn symbols sa gilid. Hindi ko alam kung ano yun noon, akala ko art student lang siya, or mahilig mag-doodle. Pangalawa, yung perfume niya, hindi siya yung typical na floral o fruity, may kakaiba. Parang may halong herbs, parang may halong lupa, may halong, ewan ko, parang usok ng incense. Pangatlo, yung mga accessories niya. Maliit lang, hindi mo agad mapapansin. May suot siyang kwintas na may bato, pero hindi yung usual na bato na nakikita mo sa mall. May kulay siyang dark green na parang jade pero mas maitim. May nakaukit na symbols doon na hindi ko maintindihan. Pero dahil crush ko siya, hindi ko na masyadong pinansin yon. Siyempre pag may crush ka, bulag ka, di ba? Lahat ng red flags, green flags sa paningin mo. Kaya lumapit ako sa kanya one day. Tinanong ko kung pwede akong makaupo sa tabi niya. Kasi puno na raw yung ibang tables. Sabi niya tahimik lang, sige, yun lang. Walang ngiti, walang kilig-kilig. Just sige. Pero alam niyo yun, mas na-challenge ako yung unang conversation namin awkward. Tinanong ko kung anong binabasa niya, sabi niya, kasaysayan. Tinanong ko kung anong course niya, sabi niya, graduate na ako. Tinanong ko kung saan siya nag-work. Sabi niya freelance, puro one-liner yung sagot niya. Pero hindi siya rude ha. Mahinahon lang talaga siyang magsalita. Parang bawat salita pinag-iisipan niya bago ilabas. Mga ilang linggo rin kaming ganon. Umupo lang ako sa tabi niya, mag-uusap kami ng kaunti. Pero hindi naman deep talks. Small talk lang, weather, traffic, work. Pero hindi ko makalimutan yung mga mata niya. Parang ang lalim, parang may alam siyang hindi ko alam. Parang nakikita niya yung kaluluwa mo. Minsan, habang nag-uusap kami, biglang titigil siya sa gitna ng sentence, titingin sa malayo, parang may nakita o narinig. Tapos babalik yung attention niya sa akin, tatanungin niya, sorry, ano ulit? Akala ko noon, lutang lang siya o may iniisip. May isang beses sinubukan kong mag-joke. Sabi ko, Maricel, palagi kang nakaitim. Anong meron, morning ka ba? Tumawa ako, expecting na tatawarin siya. Pero hindi. Tumingin lang siya sa akin matagal. Tapos sabi niya, comfortable ako sa itim. Yung itim, tumatanggap ng lahat. Yung itim, protective. Medyo weird yung sagot niya, pero I brushed it off. Akala ko artist talaga siya kaya ganun mag-isip. Eventually, naging close kami. Nag-exchange kami ng numbers. Nag-chat kami everyday. At dun ko nalaman na mabait pala siya. Sweet, caring. Concerned sa akin. Pag may problema ako sa trabaho, nandun siya. Pag may sakit ako, nagpapaalala siya na uminom ng gamot. Pero may kakaiba pa rin. Halimbawa, nung nagkasakit ako ng matindi, lagnat na lagnat ako, nag-send siya ng voice message. Hindi yung typical na get well soon message. May kasama siyang parang chant or prayer. Hindi ko maintindihan yung words, pero after kong pakinggan yon ng ilang beses, gumaan yung pakiramdam ko. Naging okay ako agad. Akala ko coincidence lang. Perfect girlfriend material. Kaya nung nag-confess ako sa kanya after 3 months, pumayag siya. Naging kami. Pero alam niyo yung nakakataka? Nung tinanong ko siya kung bakit niya ako sinagot, sabi niya, kasi may mabuting aura ka. May liwanag ka. At kailangan ko ng liwanag sa buhay ko. Weird na sagot ulit pero kinikilig ako noon kaya hindi ko masyado pinag-isipan. Mga unang buwan, masaya kami. Sobrang saya. Normal na relationship. Movie dates, dinner dates, lakad sa mall.
Pero tandaan niyo yung sabi ko kanina na tahimik siya. Ho, tahimik talaga siya. Hindi siya yung type na mahilig mag-selfie. Hindi siya yung type na mag-post sa social media. Wala nga siyang Facebook. Wala siyang Instagram. Sabi niya, hindi ako mahilig sa ganyan. Gusto ko private yung buhay ko. Fair enough, di ba? May mga taong ganun talaga. Pero may mga instances na medyo nakakataka. Halimbawa, may isang beses nag-away kami ng office mate ko. Si Gerald yung pangalan niya. Malakas ang bunganga nun. Sinisigawan niya ako sa harap ng lahat kasi daw may mali sa report ko. Kahit wala naman talagang mali. Siya lang yung perfectionist at gusto niya lahat ng bagay ay sakto sa gusto niya. Embarrassing yung scene na ginawa niya. Halos lahat ng tao sa office nakatingin. Nahiya ako. Nasaktan yung ego ko. Umuwi akong bad trip nun. Kwento ko yun kay Maricel. Galit na galit ako. Sabi niya sa akin, wag mo siyang pansinin. Darating din yung araw na siya naman ang mahihiya. Yung tono niya, hindi yung typical na don't worry tone. May something sa boses niya, parang confident siya na mangyayari yon, pero hindi ko na masyado pinag-isipan. Pagdating ng next week, yung office mate ko na yon biglang na hospital. Appendicitis daw. Emergency operation. Tapos nung bumalik siya sa office after 2 weeks, parang ibang tao na siya, tahimik. Hindi na maingay. Hindi na nangaaway. Parang takot na takot. Di alam niyo kung ano yung nakakataka. Palagi niyang tinitignan si Maricel pag dumarating ako sa office kasama siya. Parang may takot sa mata niya. Minsan nakita ko siyang umiwas ng daan nung papalapit kami ni Maricel sa kanya. Tinanong ko si Gerald one time, bakit siya ganun? Sabi niya, bro, wag mo nang itanong. Pero yung girlfriend mo, may something sa kanya. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong may something. Natatawa ako nun. Akala ko natatakot lang siya kasi nahiya siya sa ginawa niya sa akin. Pero sa mata niya, totoo yung takot. Sabi ko sa sarili ko, coincidence lang yun. Wala yun. Pero dumating pa yung isa. May nanloko sa akin. Yung kaibigan kong si Carlo, nangutang sa akin ng malaking halaga. 50,000. Pangbayad daw ng hospital bills ng mama niya. Binigyan ko siya kasi kaibigan ko yun eh. Matagal na kaming magkaibigan simula college. Trust ko siya. Pero nung pinapanindigan ko na yung utang, after 3 months, sinabi niyang, hindi niya ako pinangutangan. Grabe, di ba? Nakalimutan na niya. O nagsinungaling siya. Walang resibo kasi trust-based yung transaction. Galit na galit ako. Desperado na ako. Kailangan ko ng pera nun kasi may babayaran din akong bills. Kwento ko ulit kay Maricel. Mas detalyado yung kwento ko sa kanya. Sinabi ko lahat. Kung paano kami nag-usap, kung paano ako naniwala, kung paano ako niloko. Habang nagkukwento ako, nakita kong namumula yung mga mata ni Maricel. Hindi siya umiiyak pero parang may galit sa mata niya. Yung tipong galit na tahimik. Yung tipong mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Alam niyo yung ginawa niya? Hinawakan lang niya yung kamay ko. Sabi niya, babalikan niya yan sa'yo. Mas maaga pa sa iniisip mo. Tapos hinawakan niya yung noo ko parang nag-transmit ng energy. Mainit yung kamay niya. Tapos sabi niya, matulog ka na. Bukas okay na ang lahat. Hindi ko alam kung paano pero pagkatapos ng 2 araw, tumawag sa akin si Carlo. Umiiyak. Nagmamakaawa. Sabi niya may nangyari sa business niya. Nalugi siya ng malaki. Biglaan daw. Lahat ng investments niya bumagsak. At sa panaginip niya daw, laging may babae na nakatingin sa kanya. Hindi niya makita yung mukha kasi madilim. Pero ramdam niya yung galit. Nakakatakot daw. Parang kinukursunadahan daw siya. Kaya sabi niya babayaran niya ako agad. Buong amount. May interest pa. Ayaw na niya ng gulo. Ayaw na niyang maranasan ulit yung bangungot. Nakakagulat, diba? Nung una, akala ko swerte lang. Pero dumating pa yung isa. At isa pa, at isa pa. May kapitbahay kaming malisyosa. Si Aling Berta. Lagi niyang pinagtsitsismisan ako at si Maricel. Sabi niya, bakit daw ang itim ni Maricel, baka daw bruha. Nakakatawa nga parang hula pero totoo. Pero syempre annoying pa rin. Nakakainis yung tsismosa. Tapos one time, nakita niya kami ni Maricel na naghahalikan sa labas ng apartment ko. Kinabukasan, sinabi niya sa buong barangay na bastos kami. Walang modo, public display of affection na masama. Kwento ko kay Maricel. Hindi na ako galit, sanay na ako sa tsismosa. Pero si Maricel tahimik lang. Sabi niya, okay lang. Hayaan mo siya. Tapos after 1 week si Aling Berta nawalan ng boses, permanent hindi na siya makapagsalita. Medical mystery daw. Walang makitang sakit, pero wala na talaga siyang boses. Yung dila niya okay naman,
Yung lalamunan niya okay din. Pero walang lumalabas na sound. At sa mata niya pag nakikita niya si Maricel takot. Pure takot. Lahat ng mga taong nanakit sa akin, lahat ng mga taong gumawa ng masama sa akin, may nangyayari sa kanila. Hindi naman namatay ha. Pero parang may kapalit yung ginawa nila. May karma. Mabilis na karma. Lagi-lagi nangyayari pagkatapos kong magkwento kay Maricel. Nag-start akong mag-notice ng mga unusual things sa apartment niya. Oo, dahil ilang buwan na kaming mag-on. Dinadalaw ko na siya sa apartment niya. Yung apartment niya, simple lang. 1 bedroom, small living room, small kitchen. Pero may kakaiba sa atmosphere. Parang ang tahimik. Hindi yung tahimik na peaceful. Yung tahimik na parang may something, parang may presence. Pero hindi naman nakakatakot. Just iba. May mga halaman siya sa balcony. Pero hindi yung typical na ornamental plants. May herbs siya na hindi ko kilala. May mga tanim na may kakaibang amoy. Tinanong ko siya kung ano yon, sabi niya medicinal plants. Gamot sa iba't ibang sakit. Okay, makes sense. Pero bakit ganun yung itsura? Parang wild plants na lang na nilagay sa pot. Tapos yung living room niya may mga paintings na weird. Hindi yung typical na landscape o portrait. May mga abstract paintings na parang may meaning, pero hindi mo maintindihan. May mga symbols, may mga patterns. Tinanong ko siya kung saan niya nabili, sabi niya gawa ko yan. Okay, artistic pala siya. Pero pag titingin mo ng matagal sa paintings na yon, parang may movement, parang gumagalaw. Pero pag kukunat-kunat ka ng mata, static na ulit. Pero syempre, hindi niya ako pinapasok sa kwarto niya. Lagi niyang sinasabi na magulo daw. Pero one time, nasa banyo ako. Nakalimutan niyang isara yung pinto ng kwarto niya. Curiosity got the best of me. Tumingin ako, nakita ko. May altar. Hindi yung religious altar na may santo at kandila lang. Ito yung may mga kakaibang bagay. May mga bote na may lamang likido, iba't ibang kulay. May red, may black, may green. May mga tuyong halaman na nakabitin sa kisame parang hinanghang. May mga bato na may nakaukit na symbols arranged in a circle. May mga larawan pero hindi ko kilala yung mga tao. May mga itim na kandila, hindi yung ordinaryong kandila. May mga feathers, may mga bones na maliit parang sa ibon. Sa gitna may malaking bowl na puno ng, hindi ko alam kung ano yon, ashes, lupa. May halong dugo, hindi ko maintindihan at may amoy. Yung amoy na hindi mo alam kung mabango ba o mabaho. Parang mix ng incense, herbs at something else. Something primal. Something ancient. Nagpanik ako. Hindi ko alam kung ano yung reaction ko. Pero bago pa ako makapag-isip ng mabuti, bumalik na si Maricel. Nakita niya akong nakatingin sa kwarto niya. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagpanik. Tahimik lang siyang lumapit sa akin. Sinarhan niya yung pinto. Tapos nginitian niya ako. Pero yung ngiti niya, hindi yun yung sweet smile niya na nakasanayan ko. May kasamang, ewan ko, parang alam niya na alam ko na. Parang relief na nakita ko na umupo kami sa sala. Tahimik. Ang awkward ng atmosphere. Walang nagsalita. Ako, hindi ko alam kung ano sasabihin. Siya, parang hinihintay niya akong magsalita. Mga 10 minuto yung tahimik na yon. Parang ang tagal. Parang eternity hanggang sa tinanong ko na siya directly. Maricel, ano yung nasa kwarto mo? Tumingin lang siya sa akin. Mahabang tingin. Parang sinusuri niya kung handa na ba akong malaman yung totoo. Parang tinitimbang niya kung kakayanin ko ba. Tapos sabi niya, gusto mo bang malaman? Tumango lang ako. Kahit takot ako, gusto kong malaman. Pumuntong hininga siya. Yung malalim na buntong hininga na parang matagal na niyang tinatago yung secret na ito. Tapos sabi niya, hindi ko sana sasabihin sa'yo agad. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Pero dahil nakita mo na, wala na akong choice. Siguro, panahon na rin para malaman mo. Tumayo siya, pumunta sa kusina, kumuha ng tubig. Uminom, bumalik, umupo ulit. Tapos tumingin sa akin ng diretso. Yung titig na parang nakikita yung kaluluwa mo. Tapos sabi niya, mangkukulam ako. Yun yung exact words niya. Walang paligoy-ligoy. Walang drama. Plain and simple. Mangkukulam ako. Natahimik ako. Hindi ako makapaniwala. Akala ko nagbibiro lang siya. Akala ko prank. Pero tumingin ako sa mukha niya. Seryoso siya. Dead serious. Walang ngiti. Walang sign na joke time. Yung mata niya, parang hinihintay yung reaction ko. Yung kamay niya nakapatong sa lap niya. Pero nakita kong nanginginig ng konti. Anong ibig mong sabihin na mangkukulam? Tanong ko, kahit alam ko na ang ibig sabihin nun. Gusto ko lang marinig mula sa kanya, baka may ibang interpretation. Sabi niya,
Exactly what it means. Marunong akong gumamit ng kulam, marunong akong gumawa ng mga ritual, marunong akong makipag-usap sa mga espiritu, marunong akong manipulahin ang energy, marunong akong magdala ng karma sa mga taong gumawa ng mali. Galing sa pamilya namin yan. Lola ko mangkukulam, mama ko mangkukulam. At ngayon ako, hinawakan ko yung ulo ko, parang sumasakit. Parang ang dami kong tanong na gusto kong itanong pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Parang ang daming emotions na sumasalubong. Takot, gulat, confusion, curiosity, at weird na fascination. So lahat ng nangyari. Yung office mate ko, yung kaibigan ko, yung kapitbahay. Ikaw yun. Tanong ko, tumango siya. Oo, pero hindi ko sila sinaktan physically. Ginawa ko lang na mabilis silang makaranas ng consequences ng ginawa nila. Yung office mate mo, masama ang ugali niya. Maraming taong nasasaktan niya. Yung appendicitis niya, dapat talaga nangyari yon kasi years na niyang neglected yung health niya dahil sa stress na binibigay niya sa ibang tao. Pinabilis ko lang, yung kaibigan mong nangutang, hindi siya honest. Maraming tao na niloko niya, hindi lang ikaw. Yung business losses niya, bunga ng bad decisions niya. Pinabilis ko lang din. Yung kapitbahay ninyong tsismosa, ang daming buhay na nasira niya dahil sa tsismis. Yung pagkawala ng boses niya, karma. Pinabilis ko lang, pero paano mo ginagawa yon? Tanong ko. Nakakatakot pero curious ako. Ritual, sagot niya. May iba't ibang ritual depending sa situation. May para sa protection, may para sa healing, may para sa justice. Yung justice rituals, yun yung ginagamit ko pag may gumawa ng mali sa mga taong mahal ko. Hindi ko ginagamit basta-basta. May rules ako, may ethics ako. Hindi ako yung typical na mangkukulam sa mga pelikula na sumusumpa ng tao para lang magkapera o mamatay yung enemy. Hindi ganun. Tumingin siya sa akin yung titig na parang hinahanapan niya ng reassurance. Hindi ako masama. Hindi ako gumagawa ng masama. Ginagamit ko lang yung abilities ko para protektahan ang mga taong importante sa akin. Para magdala ng balance. Para magdala ng hustisya sa mga taong hindi nakakakuha ng hustisya sa normal na paraan. Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Dapat ba akong tumakbo? Dapat ba akong matakot? Pero hindi eh. Kahit kakaiba yung narinig ko, hindi ako natakot kay Maricel. Nakakapagtaka kasi mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko siya. Kaya instead na tumakbo, nagstay ako. Nakinig ako, simula kailan? Tanong ko, simula bata pa ako, sagot niya. Mga 7 years old ako nung una akong nagsimulang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Mga espiritu, mga shadows, mga energy. Natakot ako noon. Akala ko may sakit ako. Pero sinabi sa akin ng lola ko na normal lang yon sa pamilya namin. Na third eye ko ay bukas na. Naman ako yon mula sa kanila. Nag-pause siya, parang naalala yung mga memorya. Nung una, ayaw ko. Gusto kong maging normal. Gusto kong maging katulad ng ibang bata. Pero hindi pwede. Yung abilities ko, hindi ko siya mapipigilan. Lalo lang lumalaki habang tumatanda ako. Kaya tinuruan ako ng lola ko. Tinuruan niya ako kung paano kontrolin. Kung paano gamitin ng tama. Kung paano protektahan yung sarili ko. Nasaan na yung lola mo ngayon? Tanong ko, namatay na. Sagot niya may lungkot sa boses. 5 years ago, cancer. Pero bago siya namatay, tinuruan niya ako ng lahat. Lahat ng ritual. Lahat ng incantation. Lahat ng secrets ng pamilya namin. At sabi niya sa akin, gamitin ko yung knowledge na yon para sa kabutihan. Hindi para sa personal gain. Hindi para sa revenge. Para sa balance. Para sa protection. Para sa justice, yung mama mo. Tanong ko, buhay pa, sagot niya. Pero hindi na kami close. Nung namatay si Lola, nag-away kami. Kasi gusto niya akong gamitin yung abilities ko para kumita ng pera. Gusto niya magbukas ng negosyo. Yung mga taong magbabayad para sa love spells, para sa healing, para sa revenge. Pero ayaw ko. Kasi sabi ni Lola yung abilities namin hindi para sa pera. Kaya umalis ako. Nag-apartment ako mag-isa. At simula nun, sarili ko na yung buhay ko. Namumuo na yung picture sa utak ko. Naiintindihan ko na kung bakit siya ganun. Kung bakit siya tahimik. Kung bakit siya private. Kung bakit siya always on guard. Kasi buong buhay niya, iba siya. Kasi buong buhay niya, may tinatago siya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Tanong ko yung tanong na matagal ko nang gustong itanong. Kasi takot ako, sagot niya. Ito yung unang beses na nakita kong vulnerable si Maricel. Yung unang beses na nakita kong may takot sa mata niya. Yung unang beses na narinig kong may pangamba sa boses niya. Takot ako na pag nalaman mo iiwanan mo ako.
Takot ako na pag nalaman mo matatakot ka sa akin. Lahat ng mga naging boyfriend ko dati, pag nalaman nila, tumakas sila. Mabilis pa sa 4:00. Huminto siya parang hinahawi yung luha. May isa na sinubukan kong sabihin agad. First date pa lang sinabi ko na. Akala ko honesty is the best policy. Pero alam mo ginawa niya? Tumakbo, literal na tumakbo. Hindi na ako kinausap ulit. Blocked ako sa lahat. May isa naman na nalaman after 6 months. Same thing, tumakas, may isa pa na sinubukan akong ipakulong. Sabi niya mangkukulam ako. Dapat daw akong ikulong. Kaya tinago ko na lang. Akala ko kaya kong itago forever. Akala ko hindi mo na malalaman. Pero mali pala ako. Nakita kong tumulo yung luha niya. Yung tahimik na iyak. Yung tipong tumutulong lang yung luha pero walang sound. Yung tipong masakit pero hindi mo ipapakita. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko yung kamay niya. Tumingin ako sa mata niya. At sabi ko sa hindi ako tatakbo. Hindi kita iiwan. Mahal kita, Maricel. Kahit anong maging background mo, mahal pa rin kita. Umiyak siya ng mas malakas. Yung iyak na parang ang tagal ng pinipigilan. Yung iyak na parang ang dami ng nakaimbak na emosyon. Yumakap ako sa kanya. At dun ko naramdaman na totoo yung pagmamahal ko sa kanya. Na kahit kakaiba siya, kahit may tinatagong ability siya, mahal ko pa rin siya. Na kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Nag-usap kami ng mahabang oras noon. Mga 3 oras, sinagot niya lahat ng tanong ko. Lahat ng curiosity ko. Lahat ng doubts ko. And sa dulo ng conversation na yun, mas naintindihan ko siya. Mas na-appreciate ko siya. Mas minahal ko siya. Pero syempre, hindi yun yung end ng story. Kasi kahit tanggap ko na siya, may mga bagay pa ring nangyari na nag-test sa relationship namin. Una, yung pamilya ko. Paano ko naman ipapakilala si Maricel sa pamilya ko? Hindi ko naman pwedeng sabihin na, Mama, Papa, ito po si Maricel, girlfriend ko. By the way, mangkukulam siya. Hindi pwede yun, di ba? Kaya nung dinala ko siya sa bahay, normal lang. Sabi ko, girlfriend ko. Tahimik na tao, mabait, simple. At sa simula, okay naman. Mama ko, medyo strict. Pero okay naman yung reception niya kay Maricel. In-interrogate niya ng konti, standard questions. Saan ka nag-aral? Ano trabaho mo? Saan ka nakatira? May parents ka pa ba? Si Maricel sagot ng sagot, mahinaon. Papa ko naman, chill lang, basta masaya ako, masaya na siya. Pero yung ate ko, iba, si Ate Clarice, yung panganay namin. Medyo spiritual siya. May third eye. Hindi siya mangkukulam. Pero nakikita niya yung mga hindi nakikita ng normal na tao. Kaya nung una pa lang tignan niya kay Maricel, alam kong may nakita siya. During dinner, normal lang yung usapan. Pero ramdam ko yung tension between Ate Clarice at Maricel. Parang may silent conversation silang dalawa. Parang nag-uusap sila gamit yung mata. Mas lumalalim yung gabi. Mas lumalala yung tension. After dinner, nag-volunteer si Maricel na tumulong sa dishes. Si Ate Clarice sumunod din sa kusina. Naiwan kaming 3 sa sala, ako, Mama at Papa. Pero ramdam ko yung atmosphere sa kusina. Parang may nangyayaring hindi ko alam. Nag-excuse ako, kunwari kukunin ko lang yung phone ko sa kusina. Pero totoo. Gusto kong malaman kung anong nangyayari. Nung papasok na ako, narinig ko yung tailing part ng conversation nila. Sabi ng ate ko, kilala kita. Alam ko kung ano ka. Pero wag mong gagawing masama sa kapatid ko. Kasi hindi ka makakaligtas sa akin. Yung boses niya hindi galit pero firm. May warning. At ang sagot ni Maricel, mahal ko siya. Hindi ko siya sasaktan. At alam kong alam mo yun. Ramdam mo yung intention ko. Ramdam mo na wala akong gustong gawin na masama sa kanya. Yung boses ni Maricel, steady. Walang takot, pumasok na ako. Tumingin silang dalawa sa akin. Sabi ko, okay lang ba kayo dyan? Tumango silang dalawa. Si Ate Clarice lumapit sa akin. Hinalikan ako sa noo tapos bumalik sa sala. Si Maricel, nginitian lang ako. Nung uuwi na kami, tinanong ko si Maricel. Ano pag-usapan niyo ni Ate Clarice? Sabi niya, nag-uusap lang kami. Naintindihan niya ako. At naintindihan ko rin siya. Okay na kami. Yun lang. Walang detalye. Kinabukasan, tinawagan ako ni Ate Clarice. Sabi niya, alam ko na kung sino talaga si Maricel. At maswerte ka kasi she genuinely loves you. Nakita ko yung aura niya. Nakita ko yung intentions niya. Malinis. Wala siyang planong mang-manipulate o saktan ka. Nakita ko rin na ikaw yung anchor niya. Ikaw yung nagbibigay sa kanya ng balance. Kaya wag mo siyang bibitawan. Ingatan mo siya. Kasi mahirap ang buhay niya. Mas mahirap pa sa iniisip mo. Yun lang. Tapos binaba na niya. Pero yung sinabi niya, nag-stick sa utak ko. Anchor, balance, mahirap ang buhay. Naisip ko gaano ba kahirap yung buhay ni Maricel.
Kinausap ko ulit siya tungkol doon. Tinanong ko, Maricel, sabi ni Ate Clarice, mahirap daw yung buhay mo. Ano ibig niya sabihin? Tag-isip siya, matagal. Tapos sabi niya, ikaw nga ba ay handa nang malaman lahat? Tumango ako. Oh, gusto kong malaman lahat. Para maintindihan kita, para masupport kita ng mas maayos, huminga siya ng malalim. Tapos nagsimula siyang magkwento. Kwento niya sa akin yung tungkol sa mundo ng mga mangkukulam. Hindi siya tulad ng sa pelikula na puro horror at dark magic. May structure pala. May hierarchy. May clans. May rules, sabi niya. Yung pamilya niya belong sa isang specific clan. Yung clan nila focused sa protection at healing. But may ibang clans na focused sa ibang bagay. May para sa prosperity. May para sa knowledge. May para sa revenge. Yung last na yon, yung dark side ng mangkukulam. At yung problema, may conflict daw between clans. Hindi tulad ng gangwarha, pero more like philosophical differences. Yung clan ni Maricel, naniniwala na ang powers nila ay dapat gamitin para sa balance, para sa kabutihan. Pero yung ibang clans naniniwala na ang powers ay dapat gamitin para sa sariling kapakanan, para kumita, para manalo, para mag-revenge at dahil doon may tension. May history ng conflicts. May mga occasions na nag-clash ang mga clans. Hindi physical fights pero spiritual battles. Yung tipong rituals against rituals, curses against protections, at delikado yon. Kasi pag na-involve ka sa spiritual battle, hindi lang physical body mo ang affected, pati yung kaluluwa mo, sabi ni Maricel. Nung bata pa siya, na-witness niya ng ganun. May ibang clan na nag-attack sa pamilya nila, namatay yung tito niya dahil dun. Hindi physical na patayan pero spiritual. Nawala ng will to live, nag-wither away, namatay. At hindi ma-explain ng doctors kung bakit. But alam ng pamilya nila. Curse, dark magic, kaya simula nun naging mas protective yung pamilya niya. Naging mas careful at naging mas alerto, pero naging mas isolated din. Kasi hindi nila alam kung sino ang trusted at sino ang enemy. At nung naging kami, naging target ako. Oo, dahil ako yung boyfriend ni Maricel. Naging target ako ng ibang clan. Hindi kasi typical na may mangkukulam na may boyfriend na ordinary person. Usually ang mangkukulam nag-aasawa sa kapwa mangkukulam para mas malakas yung bloodline, para mas powerful yung next generation. Pero si Maricel, pinili niya akong mahalin. Pinili niya akong makasama. Tingin sa matang ibang clans, yun ay weakness. Yun ay vulnerability. Kaya nag-decide silang mag-attack. Hindi kay Maricel directly kasi protected siya, kundi sa akin. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba mga ilang linggo pagkatapos ng revelation ni Maricel. Bigla akong nilalagnat kahit wala naman akong sakit. Yung lagnat na hindi nawawala kahit uminom ng gamot. Yung lagnat na parang galing sa loob, hindi sa virus o bakterya. Panaginip ko puro bangungot. Nakikita ko yung mga shadows na hinahabol ako. Nakikita ko yung mga mukha na galit sa akin. Nakakarinig ako ng mga boses na nagsasalita ng language na hindi ko maintindihan. At yung pinaka nakakatakot, parang may sumusunod sa akin. Literal. Pag naglalakad ako, parang may presence sa likod ko. Pag nasa bahay ako, parang may nakatingin. Pag mag-isa ako, parang may kasama. So yung feeling na yon, nakaka-paranoid, nakaka-stress, nakakatakot. Kwento ko kay Maricel at dun ko nakita yung seryosong side niya. Yung side na hindi ko pa nakikita. Yung side na parang ibang tao. Sabi niya, kailangan kitang protektahan. Hindi kita pababayaan. Hindi ka nila madadamay. Ginawa niya yung ritual. Pinapasok niya ako sa kwarto niya. Yung kwarto na may altar. First time ko pumasok doon ng official. First time ko nakita ng malapitan yung lahat ng gamit niya. At nakakatakot. Pero at the same time, fascinating. Pinaupo niya ako sa gitna ng circle na gawa sa chalk. May mga symbols sa paligid. May mga kandila sa bawat direksyon. North, south, east, west. Bawat kandila iba ang kulay. White, red, black, green. Pinainom niya ako ng kung ano, lasang herbs, medyo mapait. Sabi niya, inom mo lahat. Lilinisin nito yung loob mo. Tatanggalin nito yung mga negative energy na pumapasok sa'yo. Ininom ko. Mapait nga. Pero habang ininom ko, parang uminit yung katawan ko. Parang may dumadaloy na init mula sa ulo ko hanggang paa ko. Parang may kusyenteng dumaan. Pero hindi masakit. Parang cleansing. Tapos nagsimula siya ng incantation. Hindi ko maintindihan yung words. Ancient language siguro. O ancient dialect. Pero habang sinasabi niya yun, parang nag-vibrate yung hangin. Parang may rhythm. Parang may power sa bawat salita. Tapos kumuha siya ng isang bowl. Yung bowl na nakita ko before. Hinalo niya yung contents.
May lupa, may ashes, may herbs, may liquid na red. Tapos kumuha siya ng isa kong hair strand. Nilagay sa bowl. Hinalo ulit. Tapos sinindihan. Sumindi, may usok na lumabas. Yung usok kumirot sa ilong pero hindi masakit. Parang cleansing din. Habang gumagawa siya ng lahat ng yon, nararamdaman kong gumagaan yung katawan ko. Parang may humihiwalay sa akin. Parang may lumalabas. Parang may natatanggal na bigat. At pagkatapos ng ritual, halos 1 oras huminto na siya. Binuksan niya yung bintana. Hinayaan niyang lumabas yung usok. Tapos lumapit sa akin. Hinawakan yung noo ko. Sabi niya, okay ka na. Protected ka na. Hindi ka na nila maaabot at totoo. Pagkatapos nun okay na ako, walang lagnat. Walang bangungot. Wala nang pakiramdam na may sumusunod sa akin. Parang normal na ulit lahat. Parang bumalik sa dati. Pero alam kong hindi na ako yung dati. Kasi alam ko na may ibang dimension ng buhay na hindi ko kilala before. Alam ko na may ibang mundo na parallel sa mundo natin. At alam ko na ang girlfriend ko parte ng mundong yon. At yung mga taong nangaatake daw sa akin, yung ibang clan na yon, sila yung nakaranas ng consequences. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila, hindi na rin ako nagtanong. Basta alam ko na safe na ako. Yung alam ko na si Maricel, mas powerful pa sa iniisip ko. Pero dun ko talaga na-realize kung gaano kapangyarihan si Maricel. Andun din ako natakot. Hindi takot sa kanya. Pero takot na baka may mas powerful pa na kalaban. Takot na baka may araw na hindi na niya ako maprotektahan. Takot na baka may mangyari sa kanya. Takot na baka maging collateral damage ako sa war na hindi ko naman galing. Takot na baka ang love namin hindi enough para protektahan kami sa dangers na hindi ko nakikita. Kinausap ko siya tungkol doon. Sabi ko, Maricel, takot ako. Hindi para sa akin pero para sa'yo. Paano kung may mas malakas pa sa'yo na mangkukulam? Paano kung ikaw naman ang matarget? Paano kung hindi mo kakayanin? Tumingin lang siya sa akin tapos ngumiti. Yung sweet smile niya na hindi ko nakikita madalas. Yung smile na parang may tinatagong secret. Sabi niya, matagal na akong nasa mundong ito. Sanay na ako at hindi ako mag-iisa. May pamilya ako na tumutulong sa akin. May lola kong guide ako kahit wala na siya physically. May mga allies ako sa ibang clans. At meron ka. Meron kang pure na puso. At yun yung pinakamalakas na proteksyon ko. Hindi ko naintindihan yung ibig niyang sabihin noon. Paano naging proteksyon ako? Tanong ko, sabi niya, pag may taong mahal ka ng totoo, yung love na yon may power din. Hindi yun magical power tulad ng sa akin, pero emotional at spiritual power. Yung love na yon nagbibigay ng strength, nagbibigay ng will, nagbibigay ng reason para lumaban. And yung love mo sa akin, yun yung anchor ko. Yun yung nagpapalakas sa akin. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Kaya hindi ka lang basta boyfriend. Ikaw yung protector ko din. Sa ibang paraan. At dun ko naintindihan. Dun ko na-realize na hindi pala one-way yung protection. Hindi lang siya yung nagpoprotekta sa akin. Pati ako nagpoprotekta sa kanya. Sa emotional level. Sa spiritual level. At yung mutual protection na yon, yun yung foundation ng relationship namin months past. Naging mas malalim yung relationship namin. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-aalangan. Tanggap ko na si Maricel kung ano siya. At tanggap niya rin ako kung sino ako. Pero syempre, curious pa rin ako. Gusto kong malaman pa yung mundo niya. Gusto kong maintindihan kung paano gumagana yung mga ritual niya. Gusto kong makita kung paano niya ginagawa yung protection. Gusto kong malaman kung paano siya nag-communicate sa mga espiritu. Kaya one time, nag-request ako sa kanya. Maricel, pwede mo ba akong turuan? Hindi yung malalim na ritual ha? Yung simple lang. Yung protection lang, para kahit papano, alam ko kung paano protektahan yung sarili ko. Para hindi ka lagi yung nag-aalala sa akin. Para at least may ginagawa rin ako. Nag-isip siya. Matagal siyang nag-isip. Mga 10 minuto. Tumayo siya, naglakad-lakad. Tumingin sa bintana, bumalik. Umupo, tumingin sa akin. Tapos sabi niya, alam mo sa buong buhay ko, first time may nag-request sa akin ng ganyan. Usually, ayaw nilang matuto. Takot sila. Ayaw nilang ma-involve. Ayaw nilang madamay, pero ikaw gusto mong matuto para makatulong, para maging partner hindi lang basta recipient ng protection. Okay, turuan kita. Pero may conditions. Ano yung conditions? Tanong ko, una dapat seryoso ka. Hindi ito biro, hindi ito magic trick. Ito ay sacred. Ito ay powerful. So pag mali ang gawin mo may consequences. Pangalawa, dapat open-minded ka. Makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakita before. Maririnig mo yung mga bagay na hindi mo narinig before. At dapat tanggapin mo lahat ng yon. Pangatlo, dapat committed ka.
Hindi pwedeng try-try lang. Once you start, dapat tapusin mo. Hindi pwedeng biglayin lang. Kasi pag nag-start ka na, nag-open ka na ng portal, at pag nag-open ka, dapat mo ring isara ng tama. Tumango ako. Okay, I'm ready. Turuan mo ako. At doon nagsimula yung training ko. Hindi siya madali ha. Kailangan mong mag-concentrate. Kailangan mong mag-meditate. Kailangan mong matuto ng mga specific na salita. Mga specific na ritual. Hindi pwedeng basta-basta lang. May tamang oras, may tamang lugar, may tamang materials. May tamang mindset. May tamang intention, first lesson, meditation. Sabi niya, bago ka makapagsimula ng kahit anong ritual, dapat alam mong kontrolin yung mind mo. Dapat alam mong mag-focus. Dapat alam mong mag-clear ng thoughts. Kasi pag nag-ritual ka na distracted ka, hindi effective. O worse, baka mag-backfire. Tinuruan niya ako mag-meditate. Hindi yung typical na meditation na nakikita sa YouTube. Ito yung deeper. May specific breathing pattern. May specific visualization. Sabi niya, isara mo yung mata mo. Huminga ka ng malalim. Inhale, count to 4. Hold, count to 4. Exhale, count to 4. Hold, count to 4. Repeat. Ginawa ko, paulit-ulit. Habang ginagawa mo yan, visualize mo na may white light na pumapasok sa'yo every inhale. Yung white light na yan, positive energy. Cleansing energy. During every exhale, visualize mo na may black smoke na lumalabas sa'yo. Yung black smoke na yan, negative energy. Stress, fear, doubt, lahat ng bad vibes, ginawa ko. Mahirap sa una. Kasi distracted yung mind ko. Pero paulit-ulit, nag-improve. After several days ng meditation training, tinuruan niya ako ng basic protection. Sabi niya, ang pinaka-basic na protection, yung visualization shield. Simple lang yan, pero effective. Pag feel mo na may negative energy na papalapit sa'yo, mag-visualize ka ng shield around your body. Pwede kang gumamit ng kung anong image gusto mo. May mga tao, white light sphere. May mga tao, brick wall. May mga tao, mirror na nagre-reflect. Ako, gumagamit ako ng violet flame. Kasi yung violet, powerful sa spiritual protection. Tinuruan niya ako kung paano mag-visualize ng violet flame around my body. Sabi niya, isara mo mata mo. Imagine mo may violet flame na umaakyat mula sa feet mo, slowly going up, hanggang sa crown ng head mo. Yung flame nag-i-engulf sa buong body mo. Hindi ka nasusunog. Kasi yung flame na yan spiritual, hindi physical. Habang nandyan yung flame, protected ka. Walang negative energy na makakapasok. Ginawa ko, visualize. At alam nyo ba, may naramdaman talaga ako. May init, pero hindi yung physical na init. Parang inner warmth. Parang may protection na nag-surround sa akin. At pag nabuksan ko yung mata, mas confident ako. Mas secure. Next lesson, protection charm. Sabi niya, yung visualization, okay yan for immediate protection. Pero pag gusto mo ng long-lasting protection, kailangan mo ng physical charm. Yung charm nag-hold ng energy, nag-hold ng intention. So habang kasama mo yung charm, protected ka. Tinuturuan niya ako kung paano gumawa ng protection charm. Simple lang yon. May kailangan ng maliit na cloth bag, pwedeng red o black. Tapos lalagyan mo ng specific na materials. Una, sea salt. Sabi niya, ang sea salt natural na protector. Nag-a-absorb ng negative energy. Pangalawa, dried rosemary. Ang rosemary for protection at healing. Pangatlo, small black tourmaline stone. Ang black tourmaline, powerful protector. Nag-repel ng bad vibes. Pang-apat, small piece of paper na may nakasulat na sigil. Ang sigil, symbol of protection. May specific design yan na nag-hold ng intention. Tinuruan niya ako kung paano gumawa ng sigil. Sabi niya, isulat mo yung intention mo. Simple lang. I am protected. O protection surrounds me. Tapos tanggalin mo lahat ng vowels at repeated letters. Ginawa ko. I am protected. Naging MPRTCD. Tapos sabi niya, gawin mo ng symbol using those letters. Combine them into one design. Creative ka. Walang right or wrong. Basta yung design meaningful sa'yo, ginawa ko. Nag-drawing ako. Nag-combine ng letters. Naging abstract symbol. Tapos sabi niya, perfect. Yan yung sigil mo. Yan yung personal protection symbol mo. Tapos ilagay mo sa loob ng bag kasama ng ibang materials. Tapos isara mo yung bag. At habang ginagawa mo lahat ng yan, mag-recite ka ng protection prayer. Tinuruan niya ako ng specific na prayer. Hindi Christian prayer. Parang pagan or ancient prayer. By the earth that grounds me, by the water that cleanses me, by the fire that protects me, by the air that surrounds me,
I call upon the guardians of the four directions to shield me from all harm, to protect me from all negativity, to keep me safe in body, mind, and spirit. So Moti it be, ginawa ko lahat ng steps. Gumawa ng sigil, nag-prepare ng materials, nilagay sa bag, sinara, at habang ginagawa ko yon sinabi ko yung prayer paulit-ulit 3 beses. And pagkatapos ramdam kong may power yung charm, parang may energy na nag-emanate, parang may warmth, sabi ni Maricel. Good, ngayon dalhin mo yan palagi. Pwede mo ilagay sa bag mo, pwede mo ilagay sa wallet, pwede mo ilagay sa bulsa. Basta kasama mo. At every month pag full moon, i-recharge mo. Ilabas mo sa moonlight, hayaan mong ma-absorb yung moon energy. Kasi yung moon nag-a-amplify ng spiritual power. Ginawa ko yun. At alam nyo ba, effective. Simula nung may charm ako, mas protected yung feeling ko, mas secure, mas confident. Parang may invisible shield na nag-surround sa akin. So yung mga instances before na may feeling akong may negative, wala na. Nawala, pero hindi dun natapos yung training. Tinuruan niya pa ako ng iba. Tinuruan niya ako kung paano mag-cleanse ng space. Sabi niya, pag feel mo na negative yung energy ng isang lugar, kailangan mo i-cleanse. Madali lang yan. May white sage ka. Sindihan mo, hayaan mong mahusok. Tapos lakarin mo yung buong lugar, hawak yung sage. Habang ginagawa mo yan, visualize mo na yung usok, nagpa-push out ng lahat ng negative energy. Parang nagde-disinfect, parang naglilinis, ginawa ko sa apartment ko. Sinindihan yung white sage. Lumakad sa buong apartment. Living room, bedroom, kitchen, bathroom. Paulit-ulit. At pagkatapos, ramdam ko yung difference. Mas magaan yung atmosphere. Mas peaceful. Mas positive, tinuruan niya rin ako ng basic divination. Sabi niya, divination yung pagtatanong sa universe. Yung pag-seek ng guidance. May iba't ibang method. May tarot cards. May runes. May pendulum. May scrying. Turuan kita ng pendulum kasi yun yung pinakasimple. Binigyan niya ako ng pendulum. Small crystal attached to a chain. Sabi niya, hawakan mo yung chain. Hayaan mong maghang yung crystal. Tapos tanungin mo yung universe. Simple yes or no questions lang muna. Habang tinatanong mo, observe mo yung movement ng crystal. Pag clockwise, yes. Pag counterclockwise, no. Pag back and forth, unclear. Sinubukan ko. Will I have a good day tomorrow? Hawak ko yung chain, nag-observe. Yung crystal slowly nag-move. Clockwise, yes. At alam nyo ba, totoo. Kinabukasan, good day nga. Walang problema sa work. Walang stress. Walang bad vibes at marami pang ibang lessons. Tinuruan niya ako kung paano mag-communicate sa spirit guides. Tinuruan niya ako kung paano gumawa ng herbal teas for different purposes. Tinuruan niya ako kung paano mag-read ng aura. Tinuruan niya ako kung paano mag-ground after spiritual work. Lahat ng yon basic pa lang. Pero ang dami ko nang natutunan. Dami kong naging aware. At sa proseso ng pag-aaral, mas naging close kami. Mas naging deep yung connection namin. Kasi hindi na lang siya yung teacher at ako yung student. Naging partners kami sa spiritual journey. Naging companions. At yung bond na yon mas malakas pa sa physical attraction. Mas malalim pa sa emotional connection. Spiritual bond. Ginawa ko rin para sa kanya yung protection charm. Ginawa ko gamit yung knowledge na tinuro niya. Gumawa ako ng sigil specifically for her. She's protected and loved. Nag-combine ng letters. Nag-drawing ng symbol. Nilagay sa red cloth bag kasama ng materials. Nag-recite ng prayer. Diyan pagkatapos, binigay ko sa kanya. Nung binigay ko, umiyak siya ulit. Sabi niya, first time may gumawa nito para sa akin. Usually ako lang yung gumagawa ng protection para sa iba. Pero ngayon, may nag-alaga rin sa akin. May nag-isip rin sa safety ko. Thank you. Thank you talaga. Yun yung moment na alam kong forever ko na siyang mamahalin. Yun yung moment na na-realize ko na hindi siya just a girlfriend. Siya yung soulmate ko. Siya yung destiny ko. Siya yung meant to be para sa akin. Pero hindi lang naman puro seryoso at ritual yung relationship namin ha. May normal moments pa rin kami. Movie dates pa rin. Dinner pa rin. Lakad sa park pa rin. Tawanan pa rin. Kulitan pa rin. Kasi kahit mangkukulam siya, tao pa rin siya. May feelings. May emotions. May pangarap. At yung pangarap niya, simple lang. Gusto niya ng normal na buhay. Gusto niya ng tahimik na buhay kasama yung taong mahal niya. Gusto niya ng simpleng saya. At gusto ko rin yon. Gusto kong mag-settle down na. Gusto kong gawing permanent yung relationship namin. Kaya after 2 years, nag-propose ako. Nagplan ako ng maayos. Hindi yung super grand proposal na may flash mob or fireworks. Kasi hindi naman kami ganun. Simple lang kami. Dinala ko siya sa rooftop ng apartment building niya.
Gabi yon, clear sky, madaming stars. Nag-prepare ako ng picnic setup. Kumot sa floor, pillows, food, wine. Simple lang pero romantic. Umupo kami, nag-usap, nagtawa, nag-reminisce about our relationship. Tapos habang nakatingin sa stars, tinanong ko siya, Maricel, mahal na mahal kita. 2 taon na tayong magkasama. At sa 2 taon na yon, marami tayong pinagdaanan. Marami tayong challenges na hinarap. Marami tayong secrets na na-reveal. Marami tayong fears na na-overcome. At sa lahat ng yon, mas lumalaki yung pagmamahal ko sa'yo. Mas lumalim yung connection natin. Kaya ngayon gusto kong tanungin ka, Maricel, magiging asawa mo ba ako? Tumingin siya sa akin. Yung mata niya nag-shine dahil sa reflection ng stars. Iyot sabi niya, yes. Kahit ano pang mangyari, yes. Kahit may mga challenges pa na darating, yes. Kahit may mga tao pang mag-judge sa atin, yes. Kasi mahal na mahal din kita. At ikaw yung taong gusto kong makasama forever. Iyak ako. Iyak siya, tapos yakapan. Tapos halik, tapos tawa. Mixed emotions. Pure happiness, pure love. Pure commitment. Ngayon, ikakasal na kami next year. Plano namin, simple wedding lang. Close friends and family lang. Wala masyadong guests kasi ayaw ni Maricel ng malaking gathering. Sabi niya, pag maraming tao, maraming energy. Mahirap kontrolin. Baka may negative energy na pumasok. Gusto ko lang ng intimate ceremony. Yung mga taong truly care sa atin lang. At okay lang yun sa akin. Basta kasama ko siya, okay na ako. Basta ma-official na yung commitment namin, okay na ako. Pero, syempre, may mga tanong pa rin kayo, di ba? May mga tanong tulad ng, bro, hindi ka ba talaga takot? Honest answer? Sa simula, oo. Takot ako. Takot ako sa hindi ko maintindihan. Takot ako sa kakaiba. Takot ako sa unknown. Takot ako na baka hindi ko kayanin. Takot ako na baka mali yung desisyon ko. Pero nung mas nakilala ko siya, nung mas naintindihan ko siya, nung mas na-experience ko yung love namin, nawala yung takot. Napalitan ng pagmamahal, napalitan ng pagtanggap, napalitan ng trust. Pero paano kung gamitin niya yung power niya para saktan ka? Yun yung tanong ng iba kong kaibigan nung nalaman nila. Sagot ko, kung gusto niya akong saktan, ginawa na niya yon 2 years ago pa. Maraming opportunities, maraming instances, pero hindi niya ginawa kasi mahal niya ako at mahal ko siya. And yun yung foundation ng relationship namin. Trust, love, respect. Paano kung may anak kayo? Baka mangkukulam din. Yan naman yung tanong ng mama ko nung sinabi kong ikakasal na kami. Sagot ko, kung maging mangkukulam man yung anak namin, tuturuan namin siyang gumamit ng power niya ng tama. Para sa kabutihan, para sa proteksyon, hindi para sa masama. At yun yung importante. Hindi yung abilities, yung values, yung character, yung heart, at si mama tumangulang. Naintindihan niya. Kasi alam niya na seryoso ako. Alam niya na mahal ko si Maricel. Alam niya na happy ako. Alam niyo, buhay ay puno ng mga kakaiba. Puno ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Puno ng mysteries. Puno ng unknowns. Pero hindi ibig sabihin nun dapat tayong matakot. Dapat tayong umiwas, hindi. Dapat nating tanggapin. Dapat nating intindihin. Dapat nating i-embrace. Kasi pag tinanggap mo yung kakaiba, pag tinanggap mo yung hindi mo maintindihan, doon mo makikita yung beauty ng buhay. Doon mo may experience yung true magic ng existence. Si Maricel, oo, mangkukulam siya. Kakaiba siya. Hindi siya yung typical na girlfriend. Hindi siya yung makikita mo sa usual love stories. Pero sa akin, siya yung perfect. Siya yung para sa akin. At hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Kahit sa pinakamaganda, pinakanormal na babae sa mundo, hindi ko siya ipagpapalit. Kasi si Maricel special. Unique, authentic, at mahal na mahal ko siya. Gusto ko ring i-share sa inyo yung iba pang mga natutunan ko sa relationship namin. Yung mga life lessons na hindi ko aakalaing matututunan ko sa isang relationship with a mangkukulam. Una, yung respect. Kailangan mo respetuhin yung beliefs ng ibang tao. Kahit kakaiba, kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo agree, dapat respetuhin mo. Kasi yun yung parte ng pagkatao nila. Yun yung identity nila. Kasi pag wala kang respect, wala ring relationship. Pangalawa, yung open-mindedness. Dapat open-minded ka sa lahat ng bagay. Kasi hindi lahat ng bagay ay makikita mo sa surface. May mga hidden depths, may mga hidden truths, may mga dimensions na hindi mo alam. At pag naging open-minded ka, mas marami kang matututunan. Mas marami kang may experience. Mas yumayaman yung buhay mo. Mas nai-expand yung consciousness mo. Pangatlo, yung courage. Kailangan ng courage para tanggapin yung kakaiba. Kailangan ng courage para mahalin yung taong hindi maintindihan ng iba.
Kailangan ng courage para lumabag sa norm. Kasi madali lang naman yung sumunod sa crowd. Madali lang yung pumili ng safe option. Madali lang yung maging katulad ng lahat. Pero yung courage na pumili ng kakaiba, yung courage na magtiwala kahit takot ka, yung courage na mag-commit kahit uncertain yung future, yun yung tunay na pagmamahal. So yun yung tunay na strength. Pang-apat, yung communication. Sa relationship namin, sobrang importante ng communication. Kasi may mga bagay sa mundo niya na hindi ko maintindihan. May mga experiences niya na hindi ko ma-experience. May mga thoughts niya na hindi ko ma-relate. And may mga bagay sa mundo ko na hindi niya ma-experience din. Kaya kailangan naming mag-usap. Kailangan naming mag-explain. Kailangan naming mag-share ng thoughts at feelings. Kailangan naming maging honest. Para walang misunderstanding. Para walang hidden resentment. Para walang nakatagong galit o hinanakit. At panglima, yung unconditional love. Ito yung pinaka-importante. Kasi sa huli, lahat ng differences, lahat ng kakaiba, lahat ng challenges, lahat ng fears, ma-overcome mo kung mahal mo talaga yung tao. Unconditional love, walang pero, walang kung, walang kahit, walang conditions. Just pure, genuine, unconditional love. Love na hindi based sa looks, hindi based sa status, hindi based sa convenience. Love na based sa genuine connection, sa genuine appreciation, sa genuine commitment. May mga araw pa rin na nag-aalangan ako. May mga araw na nagiging overwhelming yung lahat. May mga araw na iniisip ko, ano ba ang ginagawa ko? Normal ba ito? Tama ba yung desisyon ko? May mga araw na pagod ako sa kakaiba. Pagod ako sa complexity. Gusto ko na lang ng simple. Gusto ko na lang ng normal. Pero pag nakikita ko si Maricel, pag nakikita kong masaya siya, pag nakikita kong mahal niya ako, pag nararamdaman kong genuine yung care niya, nawawala lahat ng doubts ko. Kasi alam kong tama yung desisyon ko. Alam kong siya yung para sa akin. Alam kong walang ibang tao na makakapagpasaya sa akin ng ganito. Gusto ko ring i-share yung isang memorable moment namin. May isang beses, nag-celebrate kami ng anniversary namin. Second year, simple lang, dinner sa bahay, luto niya. Nag-prepare siya ng special menu. Adobo, sinigang, kare-kare, lahat ng paborito ko. Tapos may cake pa. Chocolate cake na gawa niya. Tapos habang kumakain kami, tinanong ko siya, Maricel, kung hindi ka mangkukulam, ano kaya yung buhay natin ngayon? Magkakakilala pa rin kaya tayo? Magiging kami pa rin kaya? Nag-isip siya. Matagal, tapos sabi niya, siguro pareho pa rin. Siguro mahal pa rin kita. Siguro mahal mo pa rin ako. Kasi yung love natin hindi nakadepende sa powers ko. Hindi nakadepende sa abilities ko. Hindi nakadepende sa kakaiba ko. Yung love natin nakadepende sa kung sino tayo bilang tao. Nakadepende sa compatibility natin. Nakadepende sa values natin. Nakadepende sa connection natin. At yun yung hindi mawawala kahit anong circumstances. At tama siya. Yung love namin hindi dahil sa magic niya. Hindi dahil sa abilities niya. Hindi dahil sa protection na binibigay niya. Yung love namin dahil sa kung sino kami bilang tao. Dahil sa personality namin. Dahil sa compatibility namin. Dahil sa respect namin sa isa't isa. Dahil sa understanding namin. Dahil sa genuine connection namin. At yun yung hindi mawawala. Yun yung eternal. May mga tao na magsasabi na crazy ako. Na bakit ko pinili ang complication. Na bakit ko pinili yung kakaiba. Na bakit ko pinili yung risky. Na bakit ko pinili yung uncertain. Pero sagot ko, kasi yun yung tama para sa akin. Kasi yun yung nagpapasaya sa akin. Kasi yun yung nagpapabuo sa akin bilang tao. Kasi yun yung love, true love, unconditional love. At hindi ko kailangan ng approval ng iba. Hindi ko kailangan ng validation ng society. Hindi ko kailangan ng blessing ng mga judgmental na tao. Basta alam ko sa sarili ko na tama yung desisyon ko. Basta alam naming dalawa na totoo yung love namin, okay na yon. Enough na yon. Alam nyo yung stereotype ng mangkukulam, masama. Nakakasama. Sumususumpa ng aagaw ng boyfriend. Pinapatay yung kalaban. Ginagawang zombie yung tao. Lahat ng negative. Pero si Maricel hindi ganun. Siya yung exact opposite. Siya yung nag-aalaga, nagpoprotekta, tumutulong, naghihil. At hindi lang sa akin, pati sa ibang tao. May mga times na may lumalapit sa kanya, nagre-request ng tulong. May sakit daw yung anak. May problema daw sa buhay. May kaaway daw na nangaapi. May financial problem. May relationship problem. And tumutulong si Maricel. Walang bayad. Walang hiningi. Walang expected na return. Kasi sabi niya, ang power na binigay sa atin dapat gamitin para sa kabutihan.
Hindi para sa sariling kapakanan lang. Hindi para kumita. Hindi para mag-flex. Para tulungan yung mga taong nangangailangan. Para magdala ng balance sa mundo. Para magdala ng justice sa mga walang voice. Yan yung tipo ng tao, si Maricel. Yan yung dahilan kung bakit ko siya mahal. Hindi dahil sa power niya. Hindi dahil sa magic niya. Hindi dahil sa abilities niya. Dahil sa puso niya. Dahil sa values niya. Dahil sa character niya. Dahil sa kindness niya. Dahil sa compassion niya. Pero hindi rin naman perfect si Maricel ha. May flaws din siya. May mga pagkakataon na sobrang seryoso niya na hindi ko na siya mabasa. May mga pagkakataon na sobrang tahimik niya na parang ang layo niya. May mga pagkakataon na gusto ko siyang yakapin pero parang may wall. May mga pagkakataon na gusto ko siyang kausapin pero parang ayaw niya. May mga pagkakataon na gusto kong malaman kung ano iniisip niya pero parang closed book siya. Pero alam mo yun, okay lang. Kasi ganun talaga ang tao. May mga moments na kailangan nila ng space. May mga moments na kailangan nilang mag-process ng emotions nila mag-isa. May mga moments na kailangan nilang maging tahimik. So parte ng love, yung pag-respect sa space na yon. Yung hindi mo siya pipilitin, yung hindi mo siya pipressurein, yung hinihintay mo lang siya at tuwing ganon, hinihintay ko lang. Nag-aantay ako na bumalik siya sa normal niya. Nag-aantay ako na lumabas siya sa shell niya. Tin pagbalik niya, mas okay pa nga siya. Mas sweet, mas caring, mas affectionate. Kasi alam niya na hinintay ko siya. Alam niya na hindi ko siya pinilit. Alam niya na inintindi ko siya. Alam niya na respeto ko yung boundaries niya. At yun yung mas nagpapalakas sa relationship namin. May mga tao ring curious sa technical side ng pagiging mangkukulam. Tinatanong nila, paano ba talaga gumagana yon? May scientific explanation ba? Totoo ba yan or placebo effect lang? Honest answer, hindi ko alam yung exact science behind it. Hindi ko rin talaga maintindihan yung mechanics. Pero alam ko lang na effective. Nakikita ko yung results. Na-experience ko yung protection. Nararamdaman ko yung difference. At yun yung importante sa akin, hindi yung explanation. Yung result, may nagsabi sa akin na baka placebo effect lang, na baka nasa isip ko lang lahat, na baka psychological lang. Pero paano mo i-explain yung mga coincidences? Yung mga perfectly timed na karma? Yung mga moments na imposible nang mangyari kung coincidence lang? Yung mga instances na predictable yung outcome based sa ritual? Paano mo i-explain yun kung placebo lang? Hindi ko alam. Pero alam ko na may something beyond science. May something beyond logic. May something beyond our current understanding. At okay lang yun. Hindi naman kailangan na maintindihan mo lahat ng bagay. Minsan kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo lang mag-open sa possibilities. Sa mga taong nag-doubt sa relationship namin, sa mga taong nagsasabing, mali ang desisyon ko, sa mga taong judgmental, sa mga taong close-minded, wala akong masabi. Wala akong time para mag-explain. Wala akong energy para mag-defend. Kasi hindi ko kailangan i-defend yung relationship namin. Hindi ko kailangan i-prove kung bakit kami. Hindi ko kailangan i-justify yung pagmamahal namin. Basta alam naming dalawa na totoo yung love namin. Basta alam naming dalawa na tama yung desisyon namin. Okay na yon. Walang ibang opinyon na mas importante. At sa mga taong curious, sa mga taong interesado sa kakaibang relationships, sa mga taong open-minded, sa mga taong nag-e-encourage, salamat. Salamat kasi kayo yung mga taong nag-e-encourage sa amin na maging totoo. Kayo yung mga taong nagpapaalala sa amin na okay lang maging kakaiba. Kayo yung mga taong nagsusuporta. Kayo yung mga taong nag-validate na hindi kami mag-isa. Na may ibang tao din na naka-experience ng same thing. Na may ibang tao din na may unique relationships. Yun yung nagbibigay sa amin ng strength para ipagpatuloy yung relationship namin nang walang takot. Ngayong malapit na ang kasal namin, mas na-e-excite ako. Hindi ako natatakot. Hindi ako nag-aalangan. Hindi ako nagdududa. Excited ako kasi magsisimula na yung forever namin. Excited ako kasi magkakaroon na kami ng sariling pamilya. Excited ako kasi magiging official na si Maricel as my wife. Excited ako sa future namin. Excited ako sa possibilities. Excited ako sa adventures na dadatnan namin. Excited ako sa challenges na haharapin namin together. May mga plano na kami. Simple lang. Gusto naming mag-settle sa probinsya. Doon yung mas tahimik. Doon yung mas peaceful. Doon yung mas connected sa nature. Doon yung mas malayo sa city noise. Doon yung mas malayo sa stress. At yung nature connection na yon importante kay Maricel. Kasi doon niya nakukuha yung strength niya. Doon niya nare-recharge yung energy niya. Doon niya na-feel yung connection sa earth.
Doon niya naririnig yung spirits. Doon niya nare-receive yung guidance. So, plano din namin na mag-start ng small business. Siguro herbal shop or wellness center para makatulong din sa ibang tao. Para ma-share din yung knowledge ni Maricel sa mga taong interesado. Pero syempre yung safe na knowledge lang. Yung mga healing herbs, yung mga meditation techniques, yung mga protection methods na hindi masyadong intense, yung mga basic lang na pwedeng i-share ng walang danger. Hindi yung deep rituals, hindi yung advanced magic, hindi yung dangerous spells, just yung practical knowledge na makakahelp sa everyday life ng mga tao. At syempre, gusto rin namin ng anak, 1 or 2, tapos tuturuan namin ng values. Tuturuan namin na respetuhin yung ibang tao. Tuturuan namin na gumamit ng abilities nila kung meron man para sa kabutihan. Tuturuan namin na maging mabuting tao. Tuturuan namin na maging honest. Tuturuan namin na maging compassionate. Tuturuan namin na maging responsible sa powers nila. At higit sa lahat, tuturuan namin na magmahal ng totoo. Na ang love hindi limited sa normal. Na ang love inclusive. Na ang love powerful. Alam nyo, yung journey ko with Maricel hindi siya madali. May mga challenges. May mga fears, may mga doubts, may mga moments na gusto ko nang sumuko, may mga moments na feeling ko hindi ko na kaya, may mga moments na nag-question ako sa sarili ko kung worth it ba, pero worth it. Every single moment worth it. Every challenge worth it. Every fear worth it. Every doubt worth it. Kasi sa journey na yon, natuto ako, nag-grow ako as a person, naging mas open-minded ako, naging mas understanding ako, naging mas loving ako, naging mas brave ako, naging mas mature ako at yun yung message ko sa inyo. Don't be afraid of the unknown. Don't be afraid of the kakaiba. Don't be afraid of the unconventional. Don't be afraid of the risky. Kasi sa kakaiba, dun mo makikita yung beauty ng life. Dun mo may experience yung mga bagay na hindi mo aakalaing possible. Dun mo mahahanap yung true connection, yung true love, yung true happiness. And yun yung mas valuable pa sa safety ng normal. Mas valuable pa sa comfort ng conventional. Si Maricel tahimik na tao. Simple, hindi maingay, hindi mapansin. Hindi yung typical na standout sa crowd. Pero siya pala ay mangkukulam. Siya pala ay may abilities na hindi ko akalaing totoo. Siya pala ay may power na hindi ko akalaing meron. Siya pala ay special, unique, extraordinary at siya pala ay para sa akin. Siya pala yung destiny ko. Siya pala yung soulmate ko. Kaya sa mga taong nag-judge sa amin, sa mga taong hindi naniniwala, sa mga taong nag-criticize, sa mga taong nag-mock, okay lang. Kasi hindi naman kayo yung dapat kong pagsikayain. Hindi naman kayo yung dapat kong i-please. Hindi naman kayo yung important sa buhay ko. Ang importante, masaya ako. Masaya si Maricel. At yun yung totoo. Yun lang yung mahalaga. At sa mga taong nag-support, sa mga taong nag-encourage, sa mga taong naniniwala sa love namin, sa mga taong nag-celebrate sa amin, thank you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you kasi kayo yung dahilan kung bakit mas lumalaki yung courage namin na ipakita sa mundo kung sino kami. Kayo yung dahilan kung bakit hindi kami natatakot. Kayo yung dahilan kung bakit tuloy pa rin kami. Kayo yung inspiration namin. Pero higit sa lahat, thank you kay Maricel. Thank you sa pagmamahal mo. Thank you sa patience mo. Thank you sa understanding mo. Thank you sa protection mo. Thank you sa support mo. Thank you sa guidance mo. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Thank you sa pagtanggap mo sa akin kung sino ako. Thank you sa pag-ibig mo sa akin kahit may flaws ako. Thank you sa commitment mo sa relationship natin. At promise ko, aalagaan kita forever. Mamahalin kita forever. Proprotektahan kita forever. Susuportahan kita forever. Mananatili akong tapat sa'yo forever. Kasi yan ang ginagawa ng true love. Yan ang ginagawa ng taong tunay na nagmamahal. Hindi tumatakbo pag nahihirapan. Hindi umaalis pag nakikita ang flaws. Hindi nag-give up pag may challenges. Hindi sumusuko pag may obstacles. Instead, nag-stay, nag-fight, nag-hold on, nag-commit kasi alam niya na worth it. Alam niya na yung tao na mahal niya, deserving ng lahat ng effort, deserving ng lahat ng sacrifice, deserving ng lahat ng love. At yan ang relationship namin. Yan ang love story namin. Si simple pero kakaiba. Normal pero may twist. Tahimik pero full of love. Unconventional pero sincere. Risky pero rewarding. And yun yung pinakagandang love story para sa akin. Sa mga nakikinig, sa mga nanonood, sa mga nagbabasa, sana natuto kayo. Sana na-inspire kayo. Sana na-realize ninyo na ang love hindi limited sa normal. Ang love walang boundaries. Ang love walang rules. Ang love walang restrictions.
Ang love unconditional, ang love powerful, ang love magical. Hindi yung literal na magic ha, yung figurative. Yung feeling na magic, yung feeling na impossible pero nangyayari. Yung feeling na perfect kahit imperfect. At pag dumating yung araw na makakahanap kayo ng taong para sa inyo, kahit gaano pa kakaiba, kahit gaano pa ka-unconventional, huwag kayong matakot. Tanggapin ninyo, mahalin ninyo, alagaan ninyo, i-cherish ninyo. Kasi yun yung pinaka-special na gift na matatanggap ninyo sa buhay. Yun yung blessing. Yun yung once-in-a-lifetime opportunity. Ako, nakahanap na ako. Nakahanap na ako ng taong para sa akin. Siya ay si Maricel, ang girlfriend kong tahimik, ang girlfriend kong simple, ang girlfriend kong mysterious, ang girlfriend kong mangkukulam, at ang future wife ko, ang future mother ng mga anak ko, ang future companion ko sa buhay, ang forever ko. At alam niyo ba, hindi ko siya pinili dahil sa powers niya. Hindi ko siya pinili dahil sa abilities niya. Hindi ko siya pinili dahil sa protection na binibigay niya. Pinili ko siya dahil sa puso niya, dahil sa character niya, dahil sa values niya, dahil sa love niya. At yun yung most important thing sa isang relationship, yung essence ng tao, hindi yung external factors, hindi yung superficial qualities, hindi yung status, hindi yung background, ang puso, ang kaluluwa, ang pagkatao. Kaya sa mga taong nagtatanong kung paano ko nagawa, kung paano ko siya tinanggap, kung paano ko siya minahal, kung paano ko siya naging parte ng buhay ko, sagot ko lang, kasi mahal ko siya. At ang love, mas malakas pa sa takot, mas malakas pa sa doubt, mas malakas pa sa prejudice, mas malakas pa sa judgment, mas malakas pa sa lahat. Diyan pag mahal mo yung tao, kahit ano pa yan, tatanggapin mo, mamahalin mo, at makakasama mo forever. At yan ang kwento ko. Yan ang journey ko. Yan ang love story ko. Hindi ito fairy tale na may happily ever after agad. Hindi ito perfect story na walang challenges. Pero totoo, real, authentic, at yun yung pinakamaganda. Yun yung pinaka-valuable. Kasi hindi scripted, hindi rehearsed, hindi manufactured, organic, natural, genuine. Sana nagustuhan ninyo ang kwento ko. Sana may natutunan kayo. Sana may na-realize kayo. Sana nag-inspire kayo na maging open sa possibilities, na maging open sa love, na maging open sa kakaiba, na maging open sa unconventional, na maging brave, na maging bold, na maging authentic. Kasi sa kakaiba, dun mo makikita ang pinakagandang part ng buhay. Dun mo ma-experience ang true happiness. Dun mo mahahanap ang true love. Dun mo mararamdaman ang true fulfillment. At yun yung worth pursuing. Yun yung worth fighting for. Yun yung worth everything. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa support. Maraming salamat sa pagintindi. Maraming salamat sa pagtanggap. Sige, sana sa next video ko makakasama ko na si Maricel. Para makita ninyo kung gaano siya ka-special. Para makilala ninyo siya. Para malaman ninyo kung bakit ko siya mahal. Para maintindihan ninyo kung ano ang magic ng relationship namin. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat. Mahalin ninyo ng totoo. At huwag kayong matakot na magmahal ng kakaiba. Kasi doon ang tunay na kaligayahan. Doon ang tunay na magic ng buhay.